Grabe, ang sakit ng ulo ko. Mahinang daing ni Astrid at sinapo ang sumasakit na ulo. Lasing na lasing siya kagabi at hindi niya na maalala ang pinagagawa. Ang huling naaalala niya ay nakipagsayaw siya sa isang hot chick sa bar. Naningkit ang mata niya nang malamang wala siya sa kanyang kwarto. Bakit ako nakahubad? Nagtataka niyang tanong nang makitang wala siyang suot. Nilibot ni Astrid ang tingin sa kabuuan ng kwarto upang hanapin ang damit. Nakita niya yon sa sahig na nakakalat. Ang panty niya ay punit-punit. Gagi, ano bang nangyari punit-punit tong panty ko? Nakipag-makeout ba ako kagabi? Nagkamot siya sa ulo saka bumaba. Ngunit agad siyang napahinto sa kalagitnaan nang biglang sumakit ang kifi niya. Na bakit ang hapdi? Ako yata ang nakalikot. Napapangiwi si Astrid habang bumababa ng kama. Pinulot niya ang damit. Hindi na lamang niya kinuha ang punit-punit na panty dahil hindi rin naman niya yun masusuot. Pagkatapos niyang magbihis, humarap siya sa kama para sana ayusin ang magulong bedsheet. Pero laking gulat niya nang makita ang kaunting naiwang dugo roon. Wala sa sariling nasa po niya ang gitnang bahagi. Niregla ba ako? Natatangan niyang tanong sa sarili. Dali-dali niyang inayos ang kama pagkatapos ay lumabas na siya ng kwarto. Paika-ika siya kung maglakad dahil sa sakit at hapdi ng kanyang kipay. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng lalaking nag-aayos ng mga upuan. Tinitingnan pa siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Nagtagal ang tingin nito sa magulo niyang buhok. Gusto niyo po ba ng suklay, ma'am? Nalukot ang mukha ni Astrid at inambahan ng suntok ang lalaki. Nanlaki ang mata nito at agad na umatras. Rinding-rindi na ako sa'yo kakatawag sa akin ng ma'am. Mukha ba akong babae, ha? Singhal niya. Napalunok ng malalim ang lalaki. Sorry po, akala ko po kasi babae kayo. Mukha po kasi kayong bagong nabuwak na pakwan. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki kaya agad nitong naitikom ang bibig. Humirap siya at nilampasan na ito. Paglabas niya ng bar ay pumara agad siya ng sasakyan. Kahit sa jeep ay pinagtitinginan siya ng mga tao. Mukha yatang nahiwagaan sa itsura niya. Paano ba naman kasi, magulo ang buhok niya, wala siyang hilamos, at higit sa lahat, lukot na lukot ang damit niya. Mukha siyang ginahasa sa itsura niya. Ano, ngayon na ba kayo nakakita ng gwapo? Umismid ang katabi niya sa sinabi niya. Gwapo raw, mukha nga siyang sisay. Bulong nito sa katabi sabay tawa. Nakakatawa yon? Walang emosyon niyang tanong. Inirapan si Astrid ng katabi niya at hindi na sumagot. Nang makarating sa kanilang lugar ay agad niyang pinahinto ang jeep. Bumaba siya ng jeep at umikot para pumunta sa gilid ng driver. Bago yon, malakas niyang hinila ang buhok ng babae kaya napasigaw ito sa gulat. Ang katabi nito ay nanlaki ang mata. Tinaasan niya ito ng kilay. Sige, magsalita ka. Ipapalunok ko sa itong piso. Banta niya sa babae. Aray, tatang na kang tomboy ka. Bitiwan mo nga ang buhok ko. Paano kung ayaw ko? Panunuya niya at mas lalong hinila pababa ang buhok kaya lumabas na ang ulo nito sa bintana ng jeep. Diyos ko, Astrid, bitiwan mo nga ang buhok niya. Tarantang utos ng ina niya nang makita siyang hila-hila ang buhok ng babae. Kalalabas pa lang ng ginang sa kanilang bahay. Agad siya nitong hinampas pagkalapit. Pabalang niyang binitiwan ang buhok ng babae at pagkatapos ay nagbayad ng pamasahe. Hinila siya ng ina papasok sa kanilang bahay at sinermonan. Bakit mo ba hinila ang buhok ng babaeng yun, ha? Akala ko ba you love all the women? Panggagaya nito sa sinasabi niya lagi dati na mahal niya ang lahat ng mga babae. Umismid siya. Exempted yun. Bukod sa pangit na yun, bagdita pa at mosang. Umiling ang kanyang ina. Ikaw talagang babae ka. Ngumiwi siya. Lalaki nga ho ako, ma. Kontra niya sa sinabi nito. Anong lalaki? Bakit? May titi ka ba? Bulgar nitong tanong na ikinalukot ng mukha niya. Porket ba walang lawit, babae na agad? Oo, dahil lalaki lang ang may ganoon. Dahil wala kang lawit, babae ka pa rin. Inirapan niya ang ina. Ewan ko sa'yo, ma. Kakainis ka. Ewan ko rin sa'yo. Teka nga pala. Saan ka na naman nagpaumaga? Nagpunta ako kay Nadodong, wala ka raw doon. Aba, hindi na ako magtataka kung isang araw ay buntis ka na. Saka ano ba yung itsura mo? Para kang luka-luka. Ma? O bakit? Totoo naman ah. Kung saan-saan ka nalang natutulog. At palaging lalaki pa ang mga kasama mo.
Baka nga isa kina Dodong ang magiging ama ng anak mo. Napasinghap at napahilamos na lamang si Astrid ng muka. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, ma. Hindi ako mabubuntis at wala ni isa sa mga barkada ko magiging ama ng anak ko. Tangina, kadiri. May taste ako, no? Kadiri. Baka pag natikman mong lalaki, sabihin mo naman gusto mo nang maging babae. Ew, tumigil ka nga, ma. Matapos ang usapan nila ng ina ay pumasok na si Astrid sa kwarto niya upang maligo at mahimasmasan. Para na rin ibabad sa tubig ang sumasakit niyang kipay, na hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit yun sumasakit. Matapos niyang maligo at magbihis ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Hindi na rin gaanong masakit ang gitna niya. Buti nga at hindi nahalata ng mama niya na marahan siyang lumakad kanina at kakaang-kaang. Kumain siya saglit ng agahan, saka natulog dahil inaantok pa siya. Masakit rin ang katawan niya at wala siyang ganang lumabas ng bahay. Palagay niya rin ay lalagnatin siya. Nagising siya kinahaponan dahil sa ginawan at mataas na lagnat. Diyos kong bata ka, ano bang ginawa mo at nilagnat ka ng ganito kataas? Aligagang tanong ng ina niya habang pinupunasan siya ng basang towel. Masakit ang katawan ko, ma. Pati na rin ang kipay ko. Nanghihina niyang sabi. Ano? Bakit naman pati yan ay masakit? Napasukan na ba yan ng rumaragas ang batuta, ha, Astrid? Babae ka na ba? Kahit masakit ang ulo niya ay nagawa pa rin niyang samaan ng tingin ng ina. Kanina pa kayo titi ng titi dyan, ma. Nakakasura na. Pasinghal niyang sabi sa ina. Mas lalong uminit ang kanyang ulo. Ano ba kasing nangyari dyan sa kipay mo? Kung hindi rumaragas ang batuta ang pumasok dyan, ano? Mahaba at matabang daliri. Aba, bading na tomboy ka na pag ganon. Mariin niyang naipikit ang mata sa sinasabi ng kanyang inang mahadera. Saan pa ba siya magmamana? Di sa ina. Huminga siya ng malalim. Pilit na hinahabaan ng pasensya para sa ina. Lumabas na po kayo, ma. Kaya ko ng sarili ko. Umismid ang kanyang ina. Nagtatanong lang eh. Parang bata nitong turan at iniwan na siya. Nang mawala sa paningin ni Astrid ang ina, ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Kahit papaano'y nabawasan ang sakit sa ulo niya. Binalot niya ng kumot ang katawan at pinikit ulit ang mga mata hanggang siya'y nakatulog muli. Sa muli niyang pagising ay madilim na ang buong paligid. Hinatiran na rin siya ng ina ng hapunan. Susubuan pa sana siya pero pinigilan niya ito. Nilagnat lang naman kasi siya at hindi pa siya lumpo. Kinabukasan ay naging maayos na ang pakiramdam ni Astrid. Binisita rin siya ni Dodong at Paeng. Saan ka ba kasi nagpunta nung isang gabi, tropa? Bigla ka na lang nawala. Tanong ni Dodong sa kanya habang umangat-ngat ng nilagang mais na niluto ng kanyang ina. Sa itaas ng bar, sa VIP room. Nagising ako na nandun na ako eh. Hinahanap ko rin kayo kaso nagkanya-kanya na pala tayo ng biyahe. Umayos ng upo si Dodong at taas-baba ang kilay na tiningnan siya. Hulaan ko, tropa. May nabira kang chicks, no? Malawak ang ngisi nito. Mahina siyang natawa at binato ito ng isang piraso ng mais. Ulol. Sus, dinay ka pa. Alam naman naming matinik ka sa chicks. Sabi ni Paeng sabay kindat. Oo nga, kami ang lalaki dito pero mas napitin ka pa ng chicks kaysa sa amin. Nakangusang protesta ni Dodong. Mas pogi raw kasi ako sa inyo. Ang hangin mo naman. Ngiwing saad ni Paeng na ikinahalakhak niya. Nagtagal pa ng ilang minuto ang dalawa bago umalis. May lakad pa raw kasi ang mga ito. Inaaya siya pero umayaw siya dahil kakabuti pa lang ng kanyang pakiramdam. Hindi rin siya pinayagan ng mama niya na gumala. Dapat pala talaga palagi kang magkakasakit para napipirmi ka sa bahay at natutulungan ako sa gawaing bahay. Komento ng kanyang ina sa mahabang katahimikan. Awang ang labing nilingon niya ang ina. Wow naman, ma. Ikaw lang yata ang kilala kong ina na panangarap na magkasakit ang anak. Apakabuti mo namang ina. Minsan ka lang kasi bumait, nak. Umismid siya. Matagal na ako mabait, ma. Kailan yun, nak? Hindi ko yata matandaan. Matanda na kasi kayo, ma. Nalaki ang mata ng ina niya. Abat, 45 pa lang ako. Hindi ba ako ganun katanda? Depensa nito na ikinatawa niya. Sige, sabi niyo eh. Gising sabi niya. Hindi nga. Gayud nito na ikinatawa niya ng malakas. Kahit kailan talaga ay hindi papayag ang ina niya na masabihan ng matanda. Kasi raw ay may katas pang ina.
Natatawang napailing siya. Nang matapos sila sa paglilinis ay parehong bagsak sila ng ina niya sa pagod. Paminsan-minsan lang kasi sila makapaglinis ng bahay, kaya naman makapal na ang dumi na naipon sa mga sulok, pati na mga alikabok. Dahil pagod na ang ina niya, siya na lamang ang nagluto ng kanilang tanghalian. Pritong hotdog at sunny side up egg lang naman ang ulam nila dahil yun lamang ang laman ng ref. Pagkatapos nilang kumain at maghugas ng pinagkainan, ay lumabas ng bahay ang ina niya at nakipagchismisan. Habang siya naman ay pumasok sa kwarto niya, iniinda pa rin niya ang masakit na kipay paminsan-minsan. Kay nagkabihan ay nagpunta ulit ang dalawa niyang kaibigan na sina Dodong at Paeng para ayain siyang rumakit bilang waitress sa isang pangmayamang party. Tinanggap niya ang oportunidad na yon. Malaki rin daw kasi ang pasahod. Pagdating nila sa venue ay agad silang pinagbihis. Ngumawi at nagreklamo pa siya nang makitang itim na palda ang susuotin niya na hanggang ibabaw ng tuhod ng haba at puting blusa. Pinaresan rin yun ng flat sandals. Pero dahil yun raw ang dapat na suotin ng mga waitress ay wala na siyang nagawa kundi ang suotin yon. Pagtitiisan na lamang niya. Sayang din ng 2,000. Umawang ang labi ng dalawa niyang katropa nang makita ang kabuuan niya. Gagi, maganda ka naman pala kapag naging straight na babae ka, Astrid. Humahangang komento ni Dodong. Oo nga, bagay sa'yo nakapalda. Sang-ayon ni Paeng. Pinakita niya ang kamao niya. Kung ipalunok ko kaya to sa inyo. Hamon niya na akala mo ay napakalaki ng katawan. Babaeng babae pa rin naman ang kamao niya pati kutis. Biro lang tol, biro lang yun. Ikaw naman, high blood agad. Sabi ni Dodong at hilaw na natawa. Ganon rin si Paeng. Pagkatapos nilang magbihis ay ginawa agad nila ang kanilang mga trabaho. Manghang-mangha pa siya nang makita ang magandang venue. Masarap rin ang mga pagkain at mamahalin ng mga alak. Marami ring chicks na magaganda. Kapag kinikindatan niya ang mga ito ay napapangiwing ang mga ito. Mukhang hindi yata siya type. Paano ba naman? Nakapalda siya at sandals. Give me 1 glass of wine. Utos ng magandang babae sa kanya nang siya'y tawagin ito. Malaki ang hinaharap ng babae at litaw na litaw ang pisngi ng dibdib nito. Sobrang pula rin ang labi nito. Ngumiti si Astrid ng matamis dito. Inaakit to. Ako ba gusto mo? Nangunot ang noon ng babae. Are you gay? Hindi, tomboy ako. Magkaiba ang bakla at tomboy. Kasi ang bakla, lalaki yun na gustong maging babae. Tapos ang tomboy, babae yun na gustong maging lalaki. Paliwanag niya kahit hindi naman ito tinatanong. Inirapan siya ng babae. Whatever. Give me my wine now. Sumimangot si Astrid at tumalilis. Ekis na agad sa kanya ang babae dahil masungit. Nang maibigay niya ang hinihingi nitong alak ay inirapan ulit siya nito at itinaboy. Tangina tol, ang gaganda ng mga babae dito. Ang kikinis at ang lalaki pa ng pakwan. Tuwang-tuwang sabi ni Dodong habang sa magagandang babae nakatutok ang tingin. Huwag ka nang mga harap, hindi ka magugustuhan ng mga yan. Ang pangit mo kaya. Pambabara ni Paeng dito. Nagsalita ang hindi ko nahuling tumititig sa dibdib ng babae. Tumitig lang ako pero hindi ako nangarap. Ayos lang naman sigurong tumitig. Nakahain na eh. Depensa ni Paeng sa sarili. Sus, pareho lang yun. Giit ni Dodong. Hoy, wag mo akong itulad sa'yo na maski si Aling Lita pinatulan. Nanlaki ang mata ni Dodong habang umisi naman si Paeng. Akala mo hindi ko nakita ang ginawa niyo, no? Kitang-kita ng magandang mata ko ang ginawa niyo sa poso ni Aling Lita nung nakaraang hating gabi, pre. Masarap pa si Aling Lita, may asim pa. Natatawang tanong ni Paeng. Si Astrid naman ay nagulat sa nalaman. Tangina, pinatulan mo si Aling Lita? Ang tanda na nun, tol. Lola na natin yun, gagi. Bulalas niya. Namula ang buong mukha ni Dodong sa kahihiyan. Lasing ako nun. Akala ko diwata sa poso. Sabay silang humalakak ni Paeng sa sagot ni Dodong. Diwata sa poso ang puta. Makunat na yun. Buti at hindi ko nakita ng mga apo niya. Sira ulo ka. Mangiyak-ngiyak na tawa ni Paeng. Si Astrid naman ay sumasakit na rin ang tiyan sa katatawa. Paano mo naman nasabing diwata sa poso si Aling Lita, Dodong? Tanong niya. Sumimangot si Dodong ngunit sinagot rin naman ng tanong niya. Maputi at mahaba kasi ang buhok tapos nakasuot pa ng tube dress. Madilim rin dun sa poso. Akala ko talaga diwata na. Saka ko lang nalaman na si Aling Lita pala yun nung tapos na kami. Bigla kasi niyang inion ng dalang flashlight at nagpasalamat pa talaga sa akin. Wala na akong magawa. Tapos na kami eh.
Nakangiwing kwento ni Dodong. Mas lalo silang natawa ni Paeng. Lagot ka kay Mang Adong, hahabulin ka nun ng itak. Pananakot niya. Agad na namutla si Dodong sa kanyang sinabi. Malay ko bang tigang pala si Aling Lita? Baka hindi na nadidiligan ni Mang Adong kaya sinamantala ang kalasingan ko. Ladies and gentlemen, let's all welcome to Aboitiz family. Agad silang nahinto sa pag-uusap nang i-anunsyo yun ng host. Nagpalakpakan ng lahat nang lumitaw sa maluwag na stage ang isang pamilya. Parehong nakasuot ng magagarang kasuotan ng mga ito. Dumapo ang tingin ni Astrid sa ginang na malawak ang ngiti sa labi. Napakasopistikada nitong tingnan sa suot na designer gown na kulay pula. May suot itong kumikinang na alahas sa leeg at tenga. Ganon rin sa balapulsuhan. Matapos pasadahan ni Astrid ng tingin ang ginang ay dumapo naman sa katabi nito ang tingin niya. Hula niya ito ang asawa ng ginang. Kahit may edad na ang lalaki ay litaw na litaw pa rin ang kagwapuhan ng matanda. Nakasuot ito ng tailored navy blue suit. Ang panghuli niyang tinapunan ng tingin ay ang binatang kasama ng mag-asawa. Nakatitig pala ito sa kanya na ikinagulat niya. Nakasuot ito ng ternong itim na suit na hapit sa malawak nitong braso at dibdib. He stood there with power and authority. Ang sumisigaw nitong karisma ay humakot ng atensyon ng mga kababaihan. Parang pinapaso si Astrid sa nag-aalab at mariin nitong titig. Pero dahil ayaw niyang magpatalo sa staring contest ay tumitig rin siya dito pabalik. Nauna itong magbawi ng tingin, makalipas ang ilang minutong titigan. Napangisi siya doon. Pasimple siyang dumikit kay Dodong at nagtanong. Sino yan mga tropa? Mahina lang ang boses niya, sapat lang na marinig nito ang tanong niya. Gulat na napatingin si Dodong sa kanya. Hindi mo sila kilala? Kunot noong umiling siya. Hindi, magtatanong ba ako sa iyo kung kilala ko? Yan ang pamilya Aboitiz, Astrid. Si Mrs. Antonia Aboitiz yan at ang asawa niyang si Mr. David Aboitiz. Silang may-ari ng Aboitiz Airline. At yung anak na lalaki naman ay si Keyos Aboitiz. Yan ang may-ari nitong hotel. Ang Aboitiz Paradise Hotel. Kilala mga yan bilang matitinik pagdating sa negosyo. Hindi nakapagsalita si Astrid sa gulat. Naiwang nakanganga ang bibig niya. Hindi niya inakalang makakaharap niya ang may-ari ng sikat na airline at hotel sa bansa. At heto pa tropa, naitayo ni Keyos Aboitiz ang hotel niya sa edad na 26. Maaga kasi niya pinasok ang pagnenegosyo. Ngayon 30 na siya. At balita hindi lang dito sa Pilipinas nakatayo ang hotel niya. Marami rin daw sa iba't ibang bansa. Pero sabi-sabi hindi lang rin daw sa negosyo matinik yan. Pati daw sa mga babae. Kaya tol, mag-iingat ka ha. Paalala ni Dodong sa kanya. Nalukot ang mukha ni Astrid. Bakit naman ako mag-iingat hindi naman niya ako type? At lalaki ako no? Paismid niyang sagot. Bumalik na sila sa trabaho at pinagsilbihan ang mga dumalong bisita. Pagod na pagod at pawis na pawis siya sa pabalik-balik kakaserve. Ang daliri niya sa paa at ang sakong niya ay nananakit na dahil sa suot na sandals. Kahit maikli lang naman ang takong nun. Hindi naman kasi siya sanay magsuot ng sandals. Why are you here? Are you stalking me? Nabaling ang tingin ni Astrid sa taong tumabi sa kanya nang ito'y magsalita. Tumaas ang kilay niya nang makilala ito. Si Keyos Aboitiz. Nakasuksok ang kamay nito sa magkabilang bulsa sa suot na trousers habang nasa harap ang tingin. Sobrang tangos ng ilong nito at ang kinis ng muka. Ang panga ay nangangalit. Lumingali nga siya upang hanapin ang taong kinakausap nito. Nang makitang siya lamang naman ang kasama nito, ay agad niya itong tinanong upang kumpirmahin. Ako ba ang kinakausap mo? Sabay turo niya sa sarili. Humarap si Keyos sa kanya, tinaasan siya ng kilay. Why? Sino ba ang kasama ko dito? Malay ko ba kung may iba ka pang nakikita bukod sa akin? Pairap niyang sabi. At ano nga yung tanong mo? Iniisto kita? Sorry pero hindi kita kilala. Ngayon pa nga lang kita nakita At sa tanong mo kung anong ginagawa ko dito, malamang nagtatrabaho. Kita mo naman, di ba? Sarkastiko pa niyang sabi. Don't you remember me? Kunot noon itong tanong. Ngayon pa lang kita nakita, paano kita matatandaan? Nanikit ang mata ni Keyos at mukhang hindi naniwala sa sagot niya. Hindi mo nga ba talaga ako naaalala o nagpapanggap ka lang? Gusto mo bang gawin natin ulit ang ginawa natin nung gabing yun para maalala mo ko? May himig ng panunod yun itong sabi. Tumaas ang kilay ni Astrid at tinuro ang lalaki. Hoy, impacto, hindi talaga kita kilala. Wala akong pake kahit bilyonaryo ka pa. Hindi ka special para alalahanin ko. Ano ka, chicks?
at natawa pa siya ng pagak. What? Maang nitong tanong. You really didn't remember me, miss? Hindi makapaniwala nitong patuloy. Irita siyang napakamot sa batok. Hindi ka nga chicks para alalahanin ko. Kung chicks ka lang siguro maaalala kita agad. Kaso hindi. Saka wag mo nga akong matawag-tawag na miss. Lalaki ako, okay? Why are you always bringing up that chicks thing? And I don't see a man. Babae ka pa rin no matter what. Mukhang nairita na ito sa sinabi ni Astrid. Dahil kagaya mo, babae rin ang gusto ko. Gulat na nalaglag ang panga ni Keyo sa sagot niya. What the f***? Malutong nitong mura. You're a lesbian? Tumaas ang kilay niya. Oh, ano naman sa'yo kung tomboy ako? May problema ka sa akin? Tundag maangas niyang tanong sa lalaki. Hindi makapaniwala nitong nahilamos ang muka. I f***ed a fucking lesbian. Unbelievable. Mahina nitong bulong na iiling-iling pa. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Tanong ni Astrid. Hindi niya kasi narinig ang sinabi nito sa sobrang hina. Malalim itong nagbuntong hininga at walang pasabing umalis na ikinataka niya. Dati ba siyang baliw? Pinilig niya ang ulo at pinagpatuloy ang trabaho. Maya-maya ay inutusan si Astrid ng kasama niya na dalhin ng isang bote ng mamahaling alak sa mesa ng nagdaos ng party. Ang pamilya Aboitis. May mga bigatin rin ang mga itong kasama sa mesa, nagkukwentuhan. Fill my glass. Utos kay Astrid ng isang matandang lalaki na may mayabag na aura. Ngumiti siya ng pilit at sinalinan ng alak ang baso nito. Saglit na dumapo ang tingin niya sa harap, kay Chaos. Nakababa ang tingin nito at mukhang may malalim na iniisip. Damn it! Nabaling ang tingin ni Astrid sa matandang nag-utos sa kanya nang bigla itong magmura at tumayo. Pinukulan siya nito ng galit na tingin. Bakit po? Maang niyang tanong. Are you a dumb whore? Umapo ng alak sa baso ko. Look at my suit. Binasa mo. This is fucking expensive. Namumula sa galit nitong sigaw. Naagaw nito ang atensyon ng lahat. Ngayon ay pinagtitinginan na sila. May iba ring nagbubulungan at tiningnan pa nang may pangungutya si Astrid mula ulo hanggang paa. Mabilis siyang napatingin sa baso. Mahina niyang namura ang sarili nang makitang punong-puno na ang baso. Nabasa rin ang table napkin. Pasensya na, sir. Mahinahon niyang paghingi ng tawad. Pasensya? Pay me. I don't need your sorry. Naningkit ang mata niya at tinaasan ng kilay ang matanda. Di wag. Pabalang niyang sagot. You bitch! Akma na sana siyang sasampalin ng matandang lalaki ngunit biglang may pumigil sa kamay nito. Stop making a scandal here. Malamig na saad ni Keyo saka ibinaba ang kamay ng matanda. I'm not making a scandal. This bitch ruined my suit. You're rich, right? Try to buy something new and stop acting like a kid when you're old enough. It's irritating. It's just a suit. It can dry, childish. Umawang ang labi ng matanda. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Chaos. How dare you live? Hindi nito natapos ang sasabihin ng putulin yun ni Chaos. Unbelievable! Nagngit-ngit ang ngipin ng matandang lalaki sa galit at padabog na umalis. Sinamaan pa nito ng tingin si Astrid bago humakbang. Kasama nito ang isang ginang na mukhang asawa yata nito. Matalim rin ang tinging pinukol nito sa kanya. Hindi siya nasindak at tinaasan niya ito ng kilay. Nagpatuloy ang party na parang walang nangyari, hanggang sa natapos. Napatunayan ni Astrid ang sinabi ni Dodong sa kanya na babaero si Chaos, dahil nakita niya ang pakikipaglandian nito sa iba't ibang babae. Pero wala naman yun sa kanya. Babaero rin naman siya kaya patas lang silang dalawa. Yun nga lang, gaya ng laging tukso ng mama niya, wala raw siyang lawit. Agad nakahinga ng maluwag si Astrid nang matanggal niya ang suot na flat sandals at palda. Matapos nilang magbihis ay agad na silang lumabas ng venue. Tapos na kasi nilang linisin ang lahat at oras na para sila'y umuwi. Meron pa namang mga ilang-ilang guest na natira. Mukhang sa hotel na yata magpapabukas. You're going? Ay, utin mong maliit. Gulat niyang bulalas nang biglang may humarang sa kanyang daan. Nakapa niya ang dibdib sa gulat. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Inis niyang hinampas si Chaos. Gusto mo yata akong atakihin sa puso eh. I'm sorry for startling you. Paumanhin ni Chaos na inirapan niya. Gagi, ano bang kailangan mo? Malalim na ang gabi. Wala nang available na sasakyan. Pwede ko kayong ihatid. Nangunot ang noon ni Astrid. Bakit mo naman kami ihahatid, Aber?
Alam mo, nagdududa na ako sa'yo Type mo ko, no? Bintang niya. Nag-iwas ng tingin sa kanya si Chaos. If you don't want, then don't. Simple nitong sagot at supladong tumalikod na. Agad na naalarma ang dalawa niyang kasama. Pigilan mo, tropa. Wala na tayong masasakyan kung mag-iinarte ka pa dyan. Utos ni Dodong. Gusto mo bang maglakad tayo pa uwi, tol? Gatong pa ni Paeng. Inirapan niya ang dalawang marupok sa suhol at hinila patungo kay Chaos. Nagulat ito nang sumulpot siya sa harapan. Ihatid mo na kami, mapilit ka Makapal ang mukha niyang sabi, parang tunog nag-uutos. Sandali niyang nasipatan ng pagtaas ng sulok ng labi ni Chaos at ilang saglit pa'y ginawang seryoso ang muka. Hindi kita pinilit, miss. You can go now. Suplado na naman itong sagot at nagpatuloy na sa paglalakad palabas ng hotel. Hinabol nila to. Ikaw naman masyado kang OA. Pumayag na nga kaming ihatid mo tapos ikaw naman ngayon ang umaayaw. Daig mo pang babaeng may buka ng dalaw. Sige na, ihatid mo na kami. Alam ko namang type mo ko. Saka ayaw mo mapahamak ako. Pero sinasabi ko lang hindi tayo talo. At kita naman na mas pogi ako sa'yo. Hindi siya sinagot ni Chaos na ikinasimangot niya. Pero patuloy pa rin silang nakasunod dito hanggang marating nila ang isang magarang sasakyan. Wow! Nanlaki ang matang komento ni Dodong at Paeng, habang si Astrid naman ay naiwang nakanganga ang bibig sa pagkamangha. Sasakyan mo to? Nauutal niyang tanong kay Chaos. What do you think? Pilosopo nitong tanong. Ngumiti siya ng matamis kay Chaos. Tara na, excited na ako. Ako dito sa front seat Sumakay siya sa front seat na walang pagdadalawang isip. Hindi na niya hinintay ang permiso ni Chaos para hindi na ito makatanggi. Ang dalawa naman ay sumakay na rin sa backseat. Mas lalong namangha ang mga ito sa ganda ng loob ng kotse ng lalaki. Pati rin naman siya, lalo na't sobrang bango rin niyon. Tinaasan siya ng kilay ni Chaos pagpasok nito sa driver's seat. Seatbelt. Humuso siya at ikinabit ang seatbelt. Saka naman ito pinasibad paalis ang sasakyan. Tahimik lang sila buong biyahe. Nangangati na ang dila ni Astrid. Gustong-gusto na niyang magsalita. Nang hindi niya na mapigilan ng sarili ay tumikhim siya. Ilang taon ka na ba, boss? Tanong niya kahit alam naman niya ang edad nito dahil sa chismis ni Dodong. Saglit siyang nilingon ni Chaos saka binalik ang tingin sa kalsada. Akala niya hindi siya nito sasagutin, pero agad niya namang binawi ang akala nang sagutin siya nito. 30. Maikli nitong sagot. Kasintahan meron? Hindi naman niya alam kung bakit niya naitanong yon. Ano namang pake niya kung meron o wala itong kasintahan? Pareho naman silang pusong lalaki. None. Pero marami kang babae. Umakyat ang sulok ng labi nito kaya saglit na natuon ang tingin niya doon. Napalunok si Astrid. Parang nauhaw siya bigla. Mahina siyang tumikhim at umangat ang tingin sa mga mata ni Chaos. Many. Baliwala nitong sabi. Ako rin maraming chicks. Alam mo bang lapitin ako ng mga babae dahil sa kagwapuhan ko? Ang gaganda at ang kikinis nila. Malaki rin ang dibdib nila. Pagbabahagi niya. Mas malaki sa'yo. Ha? Hindi niya masyadong narinig ang sinabi nito. Binasa ni Chaos ang pang-ibabang labi at umiling. Nothing. Ang sarap mo namang kausap, boss. Lukot ang mukha niyang sabi. Ang tipid nitong sumagot. Parang ang mahal ng mga salitang lumalabas sa bibig nito. Nang makarating sila sa kanila ay nagpasalamat sila sa lalaki. Umalis rin ito agad, doon natapos ang gabing yun. Sa sumunod na ilang linggo, napansin ni Astrid ang unti-unti niyang pagbabago. Mainitin lagi ang kanyang ulo at madalas siyang magsuka kahit na hindi naman siya nagiinom ng alak. Nanghihina rin ang katawan niya lagi. Nag-aalala na ang kanyang ina na baka may malubha siyang sakit. Kaya naman agad siya nitong dinala sa doktor upang matingnan. At ganoon na lamang ang panggigilalas niya sa findings ng doktor. Ano? Ako buntis? Sa pogi kong to mabubuntis ako? Dok, linawin mo naman yan. Baka nagkakamali ka lang. O kaya baka sa ibang pasyente mo yung resulta na yan. Naiiling niyang sabi. Hindi talaga siya maniniwala sa sinabi ng doktor na siya'y buntis. Dahil una sa lahat, babae ang gusto niya. Pangalawa, birhen pa siya. Wala pang ibang nakapasok sa kipay niya kundi ang lecheng tampons lamang na nakakabwisit makita tuwing rereglahin siya. Umismid ang ina niya sa kanyang tabi. Saang banda ang pogi? Maganda siguro, sasang-ayon ako dyan, Astrid. At baka nakakalimutan mo ulit. Kipay lang ang meron ka at hindi lawit.
Kaya posibleng mabubuntis ka talaga kapag nasagasaan ka ng utin sa daan. Lintik kang bata ka. Sabihin mo, kaninong batutang ipinasok mo riyan sa kipay mo, ha? Sa mga kainuman mo, no? Kanino? Kay Dodong o kay Paeng? Hindi na ako magtataka dahil lagi kayong magkakasama. Halos magkapalit na nga kayo ng mga muka. Umasim ang mukha ni Astrid sa kabulgaran ng ina. Yak naman, ma. Bakit naman ako magpapasukan ng dalawang yun? Tropa kami. Saka anong pinagsasasabi mo riyan? Paano naman ako mabubuntis kung wala naman ako naging kasiping, aber? Sigurado akong sa ibang pasyente ang papel na hawak ni Doc. Nakibit balikat ang ina niya. Malay mo, tulog ka na mangyari yon. O baka nga lasing ka kaya hindi mo na maalala. Yan na nga ba sinasabi ko sa yung bata ka. Mabubuntis ka talaga. At ito na, nangyari na. Nagkatotoo na. Tanungin mo ang dalawa mong kaibigan kung sino sa kanilang ama niyang dinadala mo, ha? Malilintikan kayong tatlo sa akin. Kailangan may managot sa apo ko. Walang nangyari sa amin, ma. Kadiri ka naman. Hindi nga kasi ako buntis. Ang kulit naman. Binalingan niya ng tingin ng doktor. Dok, sabihin niyo nga sa akin kung bakit ako nabuntis. Hindi naman ako si Mama Mary para mabuntis ng birhen. Wala po ba kayong maalala, ma'am, na, Sir, ang tawag mo sa akin at huwag mo akong natawag-tawag na, ma'am. Lalaki ako. Papalagan kita kahit doktor ka pa. Ang sakit mo kasing magsalita. Pinagbibintangan mo pa akong buntis. Kita mo naman ang forma ko, oh, parang si Daniel Padilla. Pareho kaming gwapo, di ba? Putol niya dito. Natatawa na naiiling naman ng doktor. Bakit nga kasi nabuntis kung lalaki ka? Singit na naman ng ina niyang mahadera kaya sinamaan niya ito ng tingin. Ma, pwede pang tumahimik ka muna. Naririndi na ako sa'yo. Nauubusan ng pasensya niyang saway rito. Inirapan siya ng ina at humalukip-kip. Kumibot-kibot pa ang labi nito. Tumikim ang doktor. Sorry, sir. So as what I have said, wala ba kayong naalalang nakasiping na lalaki? Hindi po kami pwedeng magkamali sa result. Pangalan niyo ang narito sa laboratory test niyo. Pati kayo ang umihi dun sa pregnancy test kanina. Umiling siya. Kahit na, wala pa rin ako maalala. At isa pa, kadiri yun, no? Lalaki nga kasi ako. Tumango ang doktor. May naalala ka ba na pagising mo sa umaga masakit na ang pagitan ng hita mo na parang inararo? At may dugo? Tapos ang sakit-sakit ng katawan mo, pati balakang at mga hita mo. Tapos hirap kang lumakad dahil sa sakit ng katawan mo at vagina. Biglang sumagi sa isip ni Astrid ang nangyari noong mga nakaraang linggo na napagbintangan pa siyang sisisa dahil sa itsura niyang parang sabog. Bigla ay namilog ang mga mata niya at exaggerated na napasinghap. Sunod-sunod siyang napatango. Oo, Dok. Naalala ko na. Tangina, Dok. Ang sakit nun. Para ako sinagasaan ng tren sa sakit. Nahirapan ako maglakad at may dugo sa kama pagising ko. Ganun pala kapag kinuntot. Agad na naibugan ng ina niya ang iniinom nitong tubig sa panghuli niyang sinabi. Ang masaklap pa, sa mukha niya nito naibuga ang tubig. Mariin siyang napapikit. Ang ina niya naman ay hindi magkamayaw sa pagpunas ng mukha niya. Sorry, nak. Ikaw naman kasi binibigla mo ko. Paninisi nito sa kanya. So kasalanan ko pa. Hindi ka nabigla na buntis ako pero nabigla ka sa sinabi ko. Parang hindi mo naranasan kay Papa, ah. Sarkastiko niyang sabi. Hilaw na natawa ang ina niya at nag-peace sign. Then that's it. Buntis ka dahil Agad na natutop ng doktor ang bibig dahil nahawa na sa kabulgaran nilang mag-ina. I'm sorry for the word, sir, ma'am. So as what I've said, you're 1 week pregnant, Sir Astrid. Congratulations! Magiging tanay ka na, sir. May ngiting saad ng doktor. Anong tanay, Dok? Tatay at nanay. 2-in-1 ka, sir. Kasi sabi mo nga hindi ka babae at wala kang asawa. Kaya 2-in-1 ka. Congrats again, sir. Hoy, Astrid, umayos ka na. Panindigan mo nang may pek-pek ka. Hindi na pwede yung astang lalaki mo lalo at daladala mo yung apo ko. Tumahimik lang siya. Maya-maya ay nagpaalam na silang mag-ina sa doktor. Sinabihan pa siya nito sa mga pwede niyang kainin at hindi pwedeng kainin. Pati na rin paggawa ng mabibigat ay pinagbawalan na siya, lalo na ang pag-iinom ng alak at paninigarilyo. Binigyan na rin siya ng vitamins para sa buntis. Laylay ang balikat ni Astrid nang umuwi sa kanila. Hindi pa rin matanggap na nabuntis siya nang hindi niya nalalaman. Sa gwapo niyang to tapos buntis. Hayop na kung sino mang lalaking yun. Ni hindi ko man lang nadama ang ginawa niya sa akin. Wala akong maalala kundi yung sakit lang ng katawan ko at kipay paggising ko.
Yuck! Paano kung pangit pala siya? Tapos mabaho, ma. Pangako habang buhay ko nang isusumpa ang alak, mama. Inis niyang sabi habang nakaupo sa sofa sa kanilang salas. Huwag mo masyadong dibdibin ng lahat, anak, dahil wala ka namang dibdib. Pagpapagaan nito sa damdamin niya. Yan din kasi ang napapala ng nakikipag-inuman sa mga lalaki at sa kung sino-sino. Mas mainam pa sana kung si Dodong o Paeng ang ama ng apo ko. Kahit papaano, may itsura naman ng dalawang yon. Mga tambay nga lang. Dagdag pa nito. Bumira na naman siya ng basta na. Pero may punto ang mama niya. Naging kampante siya dahil feeling niya ay safe siya at hindi kakantiin ang mga kainuman dahil lalaki naman siyang manamit. Umakto at pati buhok niya ay panglalaki rin. Pero naisip din niya na kahit ano namang gawin niya, babae pa rin talaga siya at may kipay. Agad siyang napasimangot. Ma, pwede bang iwan niyo muna ako? Gusto kong mapag-isa. Walang gana niyang sabi. Malalim na bumuntong hininga ang kanyang ina at tumayo. Sige kasi aalis rin naman ako. Magpapaalam nga sana ako sa'yo pero dahil tinaboy mo na ako, di aalis na ako. Huwag ka mag-alala anak at bubuhayin natin ang anak mo. Masaya nga dahil magkakaanak ka na. Sisigla na ulit tong bahay natin, kaya go, go, go! Masayang sabi ng kanyang ina at ginaya pa ang boses ni Rufa May Quinto. Saan ka pupunta, ma? Sa amiga ko lang, birthday niya kasi. Baka bukas pa ako makakauwi kasi nga lalandi pa ang ina mo. Hindi naman siguro magagalit ang ama mo, no, kung lalandi ako. Matagal na rin naman siyang patay. At saka, may asim pa kaya ako. Singhutin mo pa ako. Sabay ngudgod ng leeg nito sa kanyang ilong. Napangiwi siya ng maamoy ang ina. May asim nga, amoy suka. O, diba? Sige, aalis na ako ha. Ang bilin ng doktor, huwag mong kakalimutan. Nakapagluto na ako kanina bago tayo pumunta sa doktor kaya kumain ka na lang at initin ang pagkain sa ref. Habilin nito saka umalis. Parang walang nangyari. Ni hindi namang problema ang mama niya. Hindi rin ito problemado sa ipang bubuhay sa anak niya. Malaking responsibilidad ang magkaroon ng anak. Pero sa bagay, kahit paano naman, kumikita ng maayos ang mama niya sa online business nila. May pension din itong nakukuha mula sa SSS at dating life insurance ng papa niya noong mamatay ito. Si Astrid naman ay maraming racket. Habang buntis siya, baka tumulong muna siya sa mama niya. Ayaw din niyang makita ng mga tsismosa na buntis siya, kalalaki niyang tao. Mas lalo siyang nalungkot nang siya na lamang mag-isa sa bahay. Kinapa niya ang manipis niyang tiyan. Anak, bigyan mo nga ako ng sign para malaman ko kung sino ang ama mo. Ang hayop na yun. Inararo ako na walang paalam. Hindi ko man lang maalala kung paano ka namin ginawa. Ano kaya mga style namin? Nakahiga kaya ako tapos nakabuka ka lang? Ay, mababaliw na yata ako kakaisip, anak. Pag nalaman ko talaga kung sino ang tatay mo, mababatukan ko siya. Nalungkot siya bigla. Mukhang mararanasan ng anak niyang lumaki na walang ama. Hindi niya maiwasang maalala ang childhood niya. Palagi siyang nabubuli dati dahil wala siyang ama. Maaga kasi siyang naulila sa ama dahil sa sakit nito sa puso. 6 na taong gulang pa lang siya noon. Sobrang tagal na pala simula nang lumisan ng ama niya. Halos hindi na nga niya maalala ang mukha ng kanyang ama. Sinabukan pa rin ni Astrid na kumain ng tanghalian kahit wala siyang gana dahil sa problema niya. Dumating naman sina Dodong at Paeng ng mag-alauna. Aayain sana siya ng dalawa na mag-inuman dahil birthday ng kapatid ni Paeng. Hindi na ako pwedeng uminom mga tropa, may extra baggage na kasi ako. Sagot niyang problemado. Ha? Extra baggage? Bakit saan ka pupunta at may extra kang baggage? Mahal ang bayad sa extra baggage ha? Tinimbang mo sana. Pinitik niya ng malakas ang noo ni Paeng na ikinanguwi nito. Ang slow mo naman, tol. Hindi ka ba nag-aaral ng grade 2? Hindi, hanggang grade 1 lang ako. Inis niyang kinutusan si Paeng. Tangengot ka talaga kahit kailan. Buntis ako kaya hindi ako pwedeng uminom. Yun ang extra baggage. Ano bang palagay mo, mag-a-abroad ako? Agad na natahimik ang dalawa, nalaglag ang panga. Buntis! Sabay na bulalas ng dalawa sa gulat. Ngunit kalaunan ay sabay na humalakhak. Sinamaan niya ang mga ito ng tingin. Tawang-tawa. Pinahira ni Dodong ang imaginary tears. Ang galing mo magbiro, tol. Napatawa mo kami dun. Oo nga, komedyante ka na pala ngayon, Astrid. Dagdag naman ni Paeng. Nang makitang seryoso siya, ay agad na natahimik ang dalawa.
Seryoso? Buntis ka talaga? Nauutal na tanong ni Dodong. Si Paeng naman ay madramang napatakip sa bibig. Paano? Nasagasaan ako ng titik kaya ako nabuntis. Ha? Pwede pala yun? Saan ka banda nasagasaan? Parang tangang tanong ni Paeng. Sa inis niya ay nabato niya ito ng tsinelas. Feeling inosente ang putya. Nagtatanong lang eh. Sino ang ama, Astrid? Seryosong tanong ni Dodong. Nagkibit balikat siya. Ewan. Yun lamang ang naisagot niya dahil hindi niya naman talaga alam kung sino ang ama. Wala siyang maalala sa nangyari. Kahit pilitin niyang alalahanin ng lahat ay wala talaga. Basta ang huling naaalala niya ay nakipagsayawan siya sa isang chicks. Umalis rin agad sina Paeng at Dodong nang hindi siya sumama. Pinilit siya ng dalawa at sinabing kakain lang siya at hindi iinom. Kaso, tinamad siya kaya walang nagawa ang dalawa kundi hayaan siya. Bata pa lang sila ay magkakatropa na silang tatlo. Kaya ata lalo siyang naging tomboy dahil sa kakasama sa dalawang yon. Pero kahit bugok minsan kausap sina Dodong, mahal na mahal siya ng dalawang kaibigan. At sigurado siyang wala sa dalawa ang nanamantala sa kalasingan niya dahil subok na niya ang respeto ng mga ito sa kanya. Kahit tomboy siya, para pa ring babae kung paalalahanan siya ng mga ito, lalo na kapag alam ng mga itong may ibang tao silang kainuman. Ang kaso, umalis rin agad sa bar ang dalawa kaya walang nagpaalala sa kanyang sumama sa kung sino noon. Natulog lang si Astrid buong maghapon. Babangon lang siya kapag siya'y nagutom. Kinabukasan paggising niya ay nadatnan niya ang ina sa kusina habang nagluluto. "Kamusta ang tulog mo anak? Nakatulog ka ba ng maayos?" Tanong ng kanyang ina na hindi siya nililingon. Magtitimpla na sana siya ng kape nang tapikin ng ina ang kanyang kamay. "Bawal ka nang uminom ng kape. Buntis ka, naalala mo?" Ngumuso siya sa ina. "Ito ang gatas. Ito ang timplahin mo at hindi yan." Sabay kuha sa kape. Wala siyang nagawa kundi ang timplahin ng gatas na pambuntis. Hindi siya sanay uminom ng gatas kaya napapangiwi siya sa bawat lagok niya. Kakaibang lasa niyon. Para rin kasi sa kanya ay masyadong pambata ang gatas. Nakakawala ng cool sa katawan. Pero dahil buntis siya, titiisin na lamang niya para healthy ang baby niya. Kumalat sa kanilang lugar ang kanyang pagbubuntis. Lalo na't sa lumipas na buwan ay unti-unting nagkakaroon ng umbok ang tiyan niya. Duster na rin ang sinusuot niya dahil maganda raw suotin yon kapag buntis. Hindi daw maiipit ang bata. Todo reklamo pa siya noong una pero nang tumagal ay nagustuhan na rin niyang isuot yon. Maginhawa rin kasi sa pakiramdam. Humahaba na rin ang buhok niyang dati ay 7 ang gupit. Ang kilos niya ay medyo nagiging pino na, lalo at may dinadala siya sa tiyan. "Alam naman naming mahilig ka sa bola, pero bakit mo naman nilunok, Astrid?" Pabirong sabi ni Tonyo. Isang araw na bumili siya ng shampoo sa tindahan. Binuntatan pa nito yun ng tawa. Tumawa rin ang mga kainuman nito. "Ulol," sabi niya at pabirong susuntukin ito kaya tatawa-tawa itong umiwas. "Bakit duster na ang suot mo ngayon? Akala ko ba pogi tayo?" Biro ng kainuman nitong si Ruel. "Ako lang ang pogi sa ating dalawa, hindi ka kasama. Mukha kang may TB. Pa-check up ka na. Parang isang pirma na lang ng bulati, matitigo ka na." Supalpal niya rito. Paano ito naging gwapo kung kasing itim ito ng uling at ang mukhay kasing asim ng sinigang? Mukha pang may sakit sa sobrang payat. Matapos niyang bumili ng shampoo ay umuwi na siya sa kanila at naligo. Sa kabilang banda, nangingitim na ang ilalim ng mata ni Chaos dahil sa kakulangan ng tulog. Palagi na lang siyang natutulala at hindi na makapokus sa trabaho. Simula nang makita niya si Astrid sa ospital noong nakalipas na buwan at malaman niyang buntis ito, ay halos nawalan na siya sa sarili. Kinabahan siya ng husto. Nagdududa siya na sa kanyang pinagbubuntis nito. Siya ang nakauna kay Astrid kaya posibleng sa kanya yon. Mas lalong tumaas ang hinala niya nang makausap ang doktor na tumingin dito. Ayon sa doktor ay hindi maalala ni Astrid kung sino ang nakatalik nito. Nagising na lang daw itong mag-isa sa kama at masakit ang buong katawan. "Bro, are you listening?" Nabalik si Kayo sa sarili nang untagin siya ng kaibigang si Vince. "What was that again?" Tanong niya rito. Nangunot ang noon ni Vince at seryoso siyang tinitigan. "Is there something wrong, bro? Napapansin ko na this past few weeks palagi kang wala sa sarili." May pag-aalalang tanong ni Vince sa kanya.
Frustrated siyang napahilamos sa muka at bagsak ang balikat na sumandal sa likod ng upuan. I think I got someone pregnant. Mabilis na napaayos ng upo si Vin sa narinig. Are you serious? Gulat nitong tanong. Yeah, I'm sure I'm the father. Ako nakauna sa kanya. Hindi niya rin maalala ang nangyari sa amin. Pareho kaming lasing noon pero kaya ko pa ang sarili ko at alam ko pang mga nangyari. Niyaya ko siya doon sa VIP room ng bar, thinking na nakikipag-flirt siya sa akin, kahit na lango na siya sa alak at boyish look. And then that's it. Everything happened in an instant. What are your plans now? I don't know. I'm not ready to be a father. I really don't know what to do. Problemado niyang sagot. Gago. Kung hindi ka naman pala handang maging ama, edi sana gumamit ka ng protection, no? Ano, tatakbuhan mo yung problema mo? Be a man, bro. Harapin mo yan. Porke hindi na maalala ng babae ang nangyari sa inyo, kakalimutan mo na rin. Hindi ganyan, Chaos. I may be a jerk pero hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo. Pwede namang hindi mo pakasalan at mahalin yung babae. Meron naman tayong tinatawag na co-parenting. Basta suportahan mo yung pinagbubuntis niya. Alagaan at tanggapin mo yung anak nyo. Ayaw mo nun, magkakaroon ng purpose ang buhay mo. Meron ka ng tagapagmana someday. Hindi naman tayo nagpapakahirap kumayod sa negosyo para sa wala. Saka aanhin mo ang yaman mo kung may isang bata ka na papabayaan. Logical at mahabang pangaral ni Vin sa kanya. Agad nagkaroon ng linaw ang kanyang isipan sa sinabi ng kaibigan. Tama naman ito. Hindi niya dapat tinatalikuran at tinatakbuhan ng problema niya. Nandiyan na yan eh. Nangyari na. Dapat harapin niya. Kaya naman ginawa niya ang tama. Agad siyang pumunta kina Astrid. Sasabihin niya ang totoo dito at aakuin ang responsibilidad niya bilang ama ng ipinagbubuntis nito. Alam niya kung saan ito nakatira. Tinandaan niya ang lugar ng mga ito sa Maynila noong magpahatid sina Astrid sa kanya. Isa yung mumurahing townhouse subdivision na punong-puno ng mga residente, kaya nagmukha ng masikip ang lugar. Kabado pa siyang tumapat sa pinto ng mga ito at marahang kumatok. Ikaw? Gulat na bulalas ni Astrid nang pagbuksan siya nito ng pinto. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Chaos. Kinakabahan siya ng gusto at bumalik na naman ang pagkabahag ng buntot niya. Parang naumid ang dila niya at hindi siya makapagsalita. Nanlamig rin ang kamay niya at namamawis ang noo. Tatayo ka na lang bariyan at hindi magsasalita? Ano bang kailangan mo? Nakataas ang kaliwang kilay ni Astrid at humalukip-kip. Mariin niyang pinikit ang mga mata at mahinang kinastigo ang sarili. He took a deep breath to calm himself. I'm here to talk to you. Astrid, right? Sa wakas ay hindi na siya nautal. Kinunutan siya ng noo ni Astrid at pinatuloy. Nadatnan niya ang isang ginang sa may salas. Mukhang inayata ito ni Astrid na kasalukuyang nagbuburda. Nagulat pa ito nang makita siya. Abay, kay gwapo naman ng binatang ere. Malawak ang ngiti nitong sabi. Bago mo bang kaibigan yan, Astrid? Tanong ng ginang sa anak. Hindi ma, isang beses ko nga lang siyang nakita eh. Ewan ko ba kung bakit yan narito? Sagot ni Astrid at umupo ng marahan habang sapo ang malaki niyang tiyan. Minwestra nito ang kaharap na upuan kaya umupo si Chaos doon. Tumigil sa pagbuburda ang ina ni Astrid at inusisa siya. Ano bang atin iho at naparito ka sa aming bahay? Nandito ho ako para panagutan si Astrid. Derechahan niyang sagot. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Isang beses lang tayong nakita nung nag-sideline lang kami ni na Dodong, no? Gulantang na tanong ni Astrid. Huminga si Chaos ng malalim at malalim itong pinakatitigan sa mata. Hindi naman nagpatalo si Astrid at tumitig rin pabalik. Siya ang unang nag-iwas ng tingin sa buntis. Hindi niya kayang pantayan ang titig ni Astrid. Kaya naman sa ina na lamang nito siya tumingin. Gusto ko lang po magpakilala sa inyo, ma'am. I'm Chaos Aboitis, the owner of Aboitis Paradise Hotel, and the only child of Aboitis couples, Antonia and David Aboitis. Tinanggap ng ina ni Astrid ang kamay niyang nakalahad at nagpakilala rin. Ako naman si Rowena de Jesus, at ito ang anak kong si Astrid. May-ari ako ng bahay na to at nakita mo ba yung malawak na bakanteng lupa dyan sa may punong kakao? Nag-aalangan siyang tumango. Nadaanan nga niya yun kanina. Hindi sa amin yan, sa kapitbahay namin. Bahagyang nag-loading ang utak niya.
Pero nang magets ang biro ng ginang, kalaunan ay mahina siyang natawa. Biro lang, iho. Huwag mo masyadong seryosohin, pinapatawa lang kita. Nakangiti nitong sabi. Tumango siya sa ginang habang may ngiti rin sa labi. Kalaunan ay naging seryoso na siya. Teka, ano nga ulit ang ipinunta mo rito? Kaya po ako nagpunta dito para sabihin ako po ang ama ng pinagbubuntis ni Astrid. Seryosong deklara niya. Agad na natahimik ang ginang. Awang ang labi nito at hindi siya makapaniwalang tiningnan. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Astrid. Kaya lilingunin sana niya ito. Pero bigla siyang nakatanggap ng uppercut. Parang dumilim ang paningin ni Chaos matapos siyang suntukin ni Astrid. Gago ka pala eh. Ikaw palang nakabuntis sa akin. Bugbog ka sa akin ngayon. Walang yaka. Sinamantala mo ang kalasingan ko. Kaya pala lumapit ka nun sa akin sa party. May kasalanan ka pala sa akin. Nagagalaitin itong sigaw at inundayan uli si Chaos ng suntok. Ngunit nabigla sila nang humarang ang ina ni Astrid sa gitna. Kaya naman, sa pisngi nito dumapo ang kamao ni Astrid. Nawalan ito ng balanse at muntik ng mabuwal. Mabuti na lamang at nahawakan niya ang ginang. Nanlaki ang mata ni Astrid sa gulat at dinaluhan agad ng ina. Ma, sorry. Bakit ka naman kasi humarang? Superhero ka ba? Inis nitong sisi sa ina. Ang sakit ng pisngi ko. Ano ka ba naman, Astrid? Ang tapang mong buntis. Atungal ng ina nito. Sinamaan ni Astrid ng tingin si Chaos. Kasalanan mo to eh. Paninisin nito sa kanya. I didn't do anything. Ikaw ang sumuntok sa kanya. Lumayas ka. Umalis ka sa harapan ko at baka mapatay pa kita. No, we should talk first. Pag-usapan natin ang tungkol sa anak natin. Wala kang anak. Meron. Ano bang gusto mo? Nauubusan na ito ng pasensya. Ikaw. Ano? Nagkamot batok siya. Ikaw. Ikaw ang gusto ko kasi diba mag-uusap tayo. Please Astrid, let's talk. Gusto mo bang lumaki ang anak natin ng walang ama? Paano kung hanapin ako ng anak natin paglaki niya? Anong sasabihin mo? Napatay ka na? The hell? Don't you dare. Buhay pa ako tapos pinapatay mo na ako sa anak natin. That's not fair. Bakit? Fair bang kantutin mo ako nang wala akong kamalay-malay? Ni hindi ko nga maalala kung paano natin nabuo tong bata. Yan na bang inaalala mo? Pwede naman natin gawin ulit kung gusto mo. Kinagat niya pang ibabang labi upang pigilan ang mapangisi. Nanlaki ang butas ng ilong ni Astrid. Gawin mo mag-isa, sira ulo. Ano nga, paano mo nga ako nabuntis? Kinuwento naman ni Chaos ang nangyari noon sa bar. Anak, bakit kasi nag-bar ka mag-isa? Akala ko ba'y lagi mong kasama si na Dodong? Umalis rin agad yung dalawa. Plano ko lang naman magpalipas ng oras nun eh. Kaso di ko namalayan na nakarami na pala ako ng inom. Saka ang dami rin kasing chicks kaya ayaw ka pang umuwi. Malay ko bang may bantay sa lakay pala sa bar na yun? Sinamaan nito ng tingin si Chaos. I'm sorry Astrid. Mainom din ako nun kaya akala ko nilalandi mo ko. Nilalandi? Di mo ba nakita na lalaking-lalaki ang buhok ko pati pananamit? Hindi. Kasi uso naman ng syete na buhok sa babae saka yung oversized na shirt and pants. Normal lang sa mga babae. Saka paano kita mapagkakamalang tomboy? Ikaw mismo ang unang lumapit sa akin. Tapos niyayakap mo pa ako. Tapos niyaya kita sa VIP room, sumama ka naman agad. Ulol, ako yumakap sa'yo. Sinungaling. Umuwi ka na nga, sinisira mong araw ko. Mapapaanak ako ng hindi oras sa'yo. Namumula ang pisngi nitong sabi na ikinahalakhak niya. Parang naging cute si Astrid sa kanyang paningin. Iba na rin ito ngayon kumpara noon. Mukha na itong babae dahil nakadaster at mahaba na ang buhok na lampas tenga. I'm going home now. Babalik na lang ako bukas. Papalamigin ko muna ang ulo mo. Mahinahon niyang saad at lumapit kay Astrid. Marahan niyang dinampi ang palad sa umbok na tiyan ni Astrid. Mahina itong napaigtad sa gulat, pero agad ring na-relax kalaunan. Can I kiss her, baby? Pakiusap niya. Tinitigan muna siya ni Astrid ng matagal bago pumayag. Lumuhod siya sa harap ng babae para pumantay ang mukha niya sa tiyan nito. Pero dahil matangkad siya, pumantay siya hanggang dibdib ni Astrid, kaya tumungo siya ng kaunti. Hinalikan niya ang tiyan ni Astrid na puno ng pag-iingat. Nagsisisi siya kung bakit hindi niya agad nagampanan ang responsibilidad niya bilang ama. I'm sorry, baby.
Your daddy is a coward. Mahina niyang saad. Pinaulanan niya ng halik ang tiyan ni Astrid saka tumayo at tuluyang nagpaalam. Kinabukasan, nagising si Astrid dahil sa ingay ng mga boses ng kapitbahay niya. Sambukal siyang tumayo sa kama at lumabas ng kwarto. Ma, ano bang ingay yun? Naiirita niyang tanong sa ina. Kasi itong mga kapitbahay natin, parang ngayon ang nakakita ng pogi, anak. Kaya ayun, pinalibutan nila si Chaos na nagsisibak ng kahoy. Kwento ng kanyang ina. Chaos? Anong ginagawa rin dito? Saka anong nagsisibak ng kahoy? May stove naman tayo. Ano yun, nagdala siya ng kahoy niya at palakol para magpasikat? Nabigla siya nang marinig ang pangalan ng lalaking kinaiinisan niya. Ano pa nga ba? At saka dito na siya titira para maalagaan ka raw. Hindi mo ba nakita ang maleta niya sa kwarto mo? Ha? Anong maleta? Napabalik siya sa kanyang kwarto upang tingnan ang maletang sinasabi ng ina. Nalaglag ang panga niya nang makita ang dalawang malalaking maleta sa lapag ng kwarto niya. Hindi niya yun napansin kanina sa inis niya sa mga kapitbahay. Ma, bakit yun nandun? Tanong niya paglabas. Sa kwarto mo kasi siya matutulog, anak. Ano? Anong sa kwarto ko? Wala bang bahay ang gagong yun? Bakit dito pa siya titira? Parang umusok yata ang ilong niya sa sobrang inis. Nagmarcha siya palabas ng bahay. Nadatnan niya si Chaos na nagsisibak ng kahoy na topless habang pinapalibutan ng mga kababaihan. Parang mga wati ang mga ito na binudburan ng asin. Mas lalo siyang nairita dahil doon. Chaos! Buong lakas niyang sigaw. Humihingal na lumingon sa kanya si Chaos. Puno ng pawis ang katawan nito kaya naninilaw. Tinigil nito ang pagsisibak at nilapitan siya. Bakit? Tanong nito nang makalapit. Bakit? Anong bakit? Anong ginagawa mo ditong hinayupak ka? At bakit ka nagsisibak ng kahoy na walang damit? Hindi kami gumagamit ng kahoy, FYI. Masyado kayatang pa-impress. Hindi naman din kagandahan yung katawan mo. Sabay irap niya kay Chaos. Nagsisinungaling siya. Maganda ang katawan ng binata. Namumutok-mutok ang muscles nito. Ang dibdib ay malapad at matigas. Idagdag mo pa ang walong pandesal na nakadikit sa tiyan nito. At ang V-line. Gwapo si Chaos at matangkad. Ang kulay ng mata nito ay tila nangaakit. Kaya hindi niya masisisi si Chaos na pagtinginan ng mga babae. Pero naiirita pa rin siya rito. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay at napagdesisyon ng mag-usap. Pumayag siya sa plano ni Chaos na tumira sa bahay nila para maalagaan at masamahan siya sa pagbubuntis niya. Titira raw ito sa kanila hanggang sa manganak siya. After 1 month matapos niyang manganak ay aalis na ito. Pero dadalaw pa rin para sa kanilang anak. May asawa ka na pala, Astrid. Sabi ko na nga ba sa lalaki ka pa rin babagsak. Usisa ni Aling Teresita nang mapadaan siya sa bahay nito. Hindi ko ho siya asawa, Aling Teresita. Asawa mo na rin yun dahil nagsasama na rin naman kayo. Wala bang trabaho ang lalaking yan? Mukhang dagdag sa pala mo ni Niwena ang lalaking yan. Batugan. Uwi ka ni Tot umismid. Nagtiimbagang siya. Kung alam lang ng mga ito kung gaano kayaman si Chaos ay paniguradong lalaglag ang panga nito. Ayos lang po, Aling Teresita. Salamat sa concern. Peke niyang sabi at umalis na. Umirap pa siya. Oh, anong mukha yan? Nakasambakol na naman. Puna ng kanyang ina pagpasok niya sa bahay nila. Baka paglabas ng apo ko ay palaging nakasimangot ha? Dagdag pa nito. Why? What's wrong with you? Nag-aalalang tanong ni Chaos paglabas ng kusina. May dala pa itong sandok. Wala, chismosa lang ang mga kapitbahay. Hay nako, hayaan mo ng mga yun anak. Sabi ng nanay niya. Ugali na ng mga Pinoy yan. Ang makialam sa problema ng iba. Bumaling ito kay Chaos. Iho anak, luto na ba ang adobo mo? Titikman ko. Excited nitong turan. Si Chaos ang nagpresintang magluto ng kanilang tanghalian. Hindi sana papayag ang kanyang ina kaso ay nagpupumilit si Chaos. Gusto sigurong magpag-woodshot. Nang matikman ni Astrid ang luto ni Chaos ay umangat ang kilay niya. Masarap naman pala itong magluto. Napadami ang kain nila ng ina niya sa sarap ng adobo ni Chaos. Nang sumapit ang gabi ay halos lumuwa ang mga mata niya. Bawat galaw ni Chaos ay nakasunod siya. Ayaw niya sanang pumayag na sa kwarto niya ay tumatulog pero kinonsensya siya ng ina. Sa lapag ka.
Tura niya nang hihiga na sana ito sa kama niya. Maliit na nga ang kama niya tapos tatabi pa ito sa kanya. Umawang ang labi ni Chaos at wala sa sariling tumingin sa lapag at sa kanya. I'll sleep on the floor. Sat pa nga ba? Pinagkus ni Astrid ang mga braso sa dibdib. Kinuha niya ang ekstrang foam at nilatag sa sahig. Binigyan niya rin ito ng kumot at unan. Nahilamos ni Chaos ang palad sa muka at walang nagawa. Ang buntis naman ay humiga na sa kama dahil inaantok na siya. Simula nang mabuntis siya ay antukin na siya. Madali siyang tinangay ng antok niya at mahimbing na nakatulog. Hating gabi na ngunit hindi pa rin nakakatulog si Chaos. Namamahay siya at kinagat na rin siya ng lamok. Panaymura siya ng mahina. Palagay niya marami na siyang pantal. Bukas na bukas, magpapatingin agad siya sa doktor at baka na-dengue na siya. Meron namang nakasinding baygon pero hindi yung sapat upang patayin ng lamok. Umupo siya at tumingin kay Astrid na mahimbing na natutulog. Nailing siya nang makitang nakanganga pa ito. How can she sleep like that? Unbelievable. Bumalik siya sa pagkakahiga at binalot ng kumot ang buong katawan. Mariin niyang ipinikit ang mata at sinikap na makatulog. Nang tangayin siya ng dilim ay labis ang pasasalamat niya dahil sa wakas ay makakatulog na rin siya. Kinabukasan ay tanghali na siyang nagising. Ginising siya ni Astrid para utusang kumuha ng pinaglilihaan nitong hilaw na papaya. Bakit kailangan ko pang nakawin kung pwede namang ibanghingi sa may-ari? Pakikipagtalo niya kay Astrid. Gusto kasi nitong nakawin niya ang papaya ng kapitbahay nila. Naguguluhan siya sa gusto nito. Basta, gusto ko nakawin mo. Hindi ko yung kakainin kung hindi galing sa nakaw. Parang bata nitong maktol. Pagkak siyang natawa. Do you want me to go to jail? Why are you so persistent for me to steal it? Medyo tumaas ng bahagya ang boses niya. Pinamiwangan siya ni Astrid at tinaliman ng tingin. Sinisigawan mo ako? Kalmado ngunit ramdam niya ang talim ng salita nito. Agad niyang naitiko mamibig. Sumagot ka. Sinisigawan mo ako? Sinisigawan mo na ako ngayon, Chaos? Isang araw ka palang narito. Sunod-sunod naman siyang umiling. Parang bumahag ang buntot niya. No, I didn't. I didn't mean it. I'm sorry. Pwede naman kasing bumili na lang ako, di ba? I have billions of money, Astrid. Hindi natin kailangan magnakaw para makakain. Nanliit ang mata ni Astrid. Parang hinuhusgahan ang buong pagkatao niya. Umiwas siya ng tingin. Sinong master mo? You. Unti-unting kumurba ang malawak ng ngisi sa labi ni Astrid. Mabuti. Ngayon ay umalis ka na at nakawin mong papaya ni Mang Engko. Para siyang batang sumunod sa utos ng isang ina. Sinamahan siya ng dalawang kaibigan ni Astrid na kararating lamang. Makikikape raw. Hindi pa nga nakakapasok sa loob ng bahay ang dalawa nang utusan ni Astrid na samahan siyang magnakaw. Todo reklamo pa si Dodong at Paeng. Pero wala ring nagawa ng panlakihan ni Astrid ng mga mata. Mabuti naman at natiis mo ugali ni Astrid, pare. Alam mo, kaibigan namin yun pero hindi namin kayang tiisin ang ugali niya. Masyado yung bully sa amin. Sumbong ni Dodong na sinang-ayunan ni Paeng. Napapangiwi pa siya kanina nang ipakilala ni Astrid ang mga ito sa kanya. Hayaan niyo na, parte lang to ng paglilihi niya. Grabing maglihi si tropa. Ano kaya ang pakilasan niya sa nakaw na papaya at sa binili? Hayaan mo na Dong. Support na lang natin ang kaibigan natin. Maglilihi eh. Teka, sino bang aakyat? Marunong ka ba, Tisoy? Tanong ni Paeng kay Chaos nang makarating sila sa puno ng mataas na papaya. Si Dodong ang nagbantay. Baka raw mahuli sila ng may-ari at mapagalitan. Umiling si Chaos sa tanong ni Paeng. No, I don't know how to climb. Saka masyado akong malaki. Baka mabali ang puno niyan. Paano yan? Hindi rin ako marunong umakyat at wala tayong dalang panungkit. Problemado niyang nahilamos ang muka. How about him? Sabay nguso niya kay Dodong. Umiling si Paeng. Hindi yan marunong. Natroma yan nung bata kami. Nahulog kasi sa puno ng balimbing. Huminga siya ng malalim. Paano na sila kukuha ng papaya? Masyadong mataas ang papaya at hindi niya abot. Tapos payat ang puno. Ganito na lang. Total malaki naman ang katawan mo at magaan lang naman ako. Sasampa na lang ako sa balikat mo at ako na lang ang mag-aabot ng papaya. Suwestyon ni Paeng. Alright. Pagpayag niya at tumungo para makasampa si Paeng sa kanyang balikat. Masyado ka pang mataas. Ayoko ka pa ng konti, Tisoy.
Yumuko naman siya at inalalayan si Paeng sa pagsampa sa kanyang balikat. Nang makasampa ito ay unti-unti siyang umayos ng tayo. Agad na inabot ni Paeng ang hilaw na papaya. Medyo nahirapan pa ito sa pagkuha. Hoy! Anong ginagawa niyo riyan? Gulat na napalingon silang tatlo sa may-ari ng galit na boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may bitbit itong itak. Sobrang sama na ang tingin nito sa kanila, partikular sa kanilang dalawa ni Paeng na naaktuhang pumipitik ng papaya. Sa takot ni Chaos ay nawalan siya ng balanse kaya bumagsak si Paeng sa damuhan. Kasunod nitong bumagsak ang papaya. Malakas na dumaing si Paeng. Mukhang napuruhan yata. Siya naman ay dali-daling kinuha ang papaya at tumakbo. Hindi na niya nakita si Dodong. Mukhang nauna na itong tumakbo at iniwan sila ni Paeng. Hintayin mo ako, Tisoy! Habol ni Paeng habang paika-ika. Nakasunod ang matanda kay Paeng. Kita niya sa mata ni Paeng ang takot. Putlang-putla rin ang labi nito. Nang makarating sa bahay ni na Astrid ay agad siyang pumasok. Isasara niya na sana ang pinto nang biglang hinarang ni Paeng ang braso kaya naipit ito. Aray! Tangina! Pilay na nga ako, inipit mo pa. Halos mangiyak-ngiyak nitong daeng. Mabilis niya itong hinila papasok at isinara ang pinto. Nilak niya ng maigi. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at hinihingal na napasandal sa pinto. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Chaos. Akala niya'y katapusan na niya yon. Sa pagmulat ng mga mata niya ay bumungad sa kanyang paningin si Astrid at ang ina nito na puno ng pagtataka. Ano nangyari sa inyo at mukha kayong hinahabol ng kabayong bakla? Kunot noong tanong ni Astrid. Sinipa nito si Paeng na nakatulala sa lapag. Patay ka na ba? Ang putla-putla mo, Paeng. Nagulat sila nang biglang pumalahaw ng iyak si Paeng. Buong buhay ko, ngayon ko palang ito naranasan, tropa. Akala ko mamamatay na ako. Umiiyak nitong turan. Ano ba kasing nangyari sa inyo? Kinuwento ni Chaos kay Astrid at sa ina nito ang nangyari sa kanila. Imbes na kaawaan sila ay tinawanan lamang silang dalawa ng mag-ina. Sumama ang loob niya, at mas lalong sumama ang loob niya nang inayawan ni Astrid ang papayang pinaghirapan nila ni Paeng na nakawin. Hindi niya kinibo si Astrid pero aktibo siya sa mga utos at iba pa nitong kailangan. Kahit masama ang loob niya ay pinagluto pa rin niya ito. Pinagigib niya ito ng tubig at pinaglaba. Hindi siya marunong maglaba ng mano-mano pero wala siyang ibang choice. Wala naman kasing washing machine si na Astrid. Simpleng-simple lang ang buhay ng mga ito. Gustuhin man niyang itira na lamang ang mga ito sa sarili niyang bahay, pero alam niyang hindi papayag ang mga ito. Kinagabihan ay madaling nakatulog si Chaos dahil sa sobrang pagod. Ngunit nagising siya sa hating gabi nang gisingin siya ni Astrid. What do you need? Namamaos ang boses niyang tanong at pipikit-pikit pa ang mga mata sa sobrang antok. Gusto ko ng buko, Chaos. Wala nang bukas na tindahan ngayon. Inaantok niyang sagot. Hindi naman tayo bibili. Gusto ko ng fresh na buko kaya aakyat ka ngayon sa puno ng nyog. Agad na nagising ang diwa niya sa sinabi ni Astrid. What? Did I hear it right? Paniniguro niya. Umirap si Astrid. Malamang, hindi ka naman siguro bingi. Nahilamos niyang muka. I don't know how to climb, and it's 12 midnight, Astrid. Problema ko ba yan? Siyempre problema mo na yun, no? Bumaba ito sa kama at lumabas ng kwarto. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Saan naman tayo kukuha ng buko? Kay Mang Engko, siya lang naman ang may taniman dito. Marami ding nyog yun eh. Agad namutla si Chaos nang marinig ang pangalan ng matanda. Pero sinunod pa rin niya ang buntis at bumalik sa bakuran ni Mang Engko. Gusto mo na naman ng nakaw? Kailan ka ba matatapos sa paglilihi? Dumadami na ang kasalanan ko eh. Ang OA mo, tara na kasi. Walang nagawa si Chaos kundi ang sundin ng buntis. Ayaw talaga nito na bumili siya kinabukasan. Masarap daw ang nakaw, matamis. Maingat ang galaw nila upang hindi mahuli ni Mang Engko. Kahit hating gabi na at tulog na ang lahat ay natatakot pa rin si Chaos na baka magising ang matanda at habulin na naman sila ng itak. Nahirapan siyang makaakyat sa nyog. Nangatog rin ang binti niya sa takot. Sobrang taas ba naman kasi at taba ng puno ng nyog. Pero kinaya niya kahit na mahirap. Buti na lang din at merong porma ang nyog na sadyang tungtungan ng umaakyat. Buti din at walang mga aso sa mga bahay na nadaanan nila. Niyaya na niya si Astrid na sumibat na sila pagkababa niya ng puno. Pero iginiit nito na doon ito kakain, kaya kinuha niya ang bitbit nilang itak.
Yum, yum. Sarap na sabi ni Astrid. Sunod-sunod ang pagsubo nito sa laman ng buko. Hirap na hirap din siyang magbiyak niyon dahil first time niya yung ginawa. Sarap na sarap ang buntis samantalang siya'y hindi pa rin makaget over sa ginawa nitong pagpapaakyat sa kanya sa buko. Faster! There's so many mosquitoes here! Utos niya rito habang palingalinga siya sa paligid dahil baka magising si Mang Engko. Sandali nga lang, masyado ka namang excited. He took a deep breath at hinabaan pa ang pasensya. Pagkatapos ni Astrid ay agad na silang umalis. Tinamad itong maglakad kaya pinasan niya ito na parang bagong kasal. Sinuksok niya sa likod ng pantalon ng itak na dala nila. Nagsusumiksik si Astrid sa kanyang leeg. Hindi niya maiwasang mapalunok. Ramdam niya ang mainit nitong labi na nakadampi sa kanyang balat. Para yata siyang kinuryente. Lumalim ang kanyang paghinga nang singhutin ni Astrid ang leeg niya. Stop! Namamaos ang boses niyang pigil. Hindi nakinig si Astrid at kinagat ang leeg niya na ikinaungon niya sa sakit. Sunod-sunod siyang napamura nang bigla na lamang uminit ang pakiramdam niya. Stop that, Astrid, if you don't want me to fuck you here. Eh di gawin mo. Mapang-akit nitong bulong at bahagya pang kinagat ang punong tenga niya. Bumilis ang kanyang lakad. Nang makapasok sila sa bahay ay agad niyang ibinaba si Astrid at sinabsab ang labi nito. Hindi naman ito nanlaban. Gumanti ito ng halik. Sa sobrang abala nila sa labi ng isa't isa, ay hindi nila namalayang nakarating na pala sila sa kwarto na parehong wala ng saplot. Sa ikalawang pagkakataon ay may nangyari sa kanila. Pero sa pagkakataong ito ay may malay na si Astrid. Kinaumagahan nagising si Astrid na siya na lamang mag-isa sa kwarto. Kinagat niya pang ibabang labi nang maalala ang tagpo kagabi. Hindi niya alam kung bakit niya nagawang akitin si Chaos. Basta bigla na lang nag-init ang katawan niya nang madikit siya sa katawan nito. Masakit ang pagitan ng hita niya, pero nagawa pa rin niyang tumayo at lumabas ng kwarto. Oh, magandang tanghali, senyorita! Tunog sarkasmong bati ng kanyang ina. Hindi niya ito pinansin at hinanap ng mga mata si Chaos. Ang boyfriend mo bang hinahanap mo? Nasa tindahan, inutusan kong bumuli ng yelo. Nag-init ang pisngi niya. Hindi ko siya boyfriend, ma. Tumaas ang kilay ng ina niya. Hindi magkasintahan pero nag-aararuhan. Mas lalong nag-init ang pisngi niya. Palagay niya ay para na siyang kamati sa sobrang pula ng mukha niya. Mama naman eh. Pinanlakihan siya ng mga mata ng ina. Sa susunod, hinaan mo naman ang boses mo. Abay, akala ko'y binabangungot ka na kagabi. Alalang-alala pa ako sa'yo. Pagbukas ko ng pinto, ang tumitirik na mata mo agad ang bumungad sa akin habang walang habas kang inaararo ni Chaos. Abay, ang galing rin pala ng batang yun pagdating sa kama. Kaya naman pala nakabuo agad kayo ng bata. Sinasabi ko na nga ba't babae ka eh. Kailangan ka lang palang patikimin ng batuta. Mabilis niyang tinakpan ng tenga niya. Hiyang-hiya siya. Ang ingay niya pala kagabi. Ang nanay niyang taklesa talagang nanili pa pala. You're awake. Bungad ni Chaos na makapasok ng bahay. Nilapitan siya nito at marahang hinawakan sa siko. Do you need something? Are you hungry? Malambing nitong tanong na nakapagpataas ng balahibo niya. Hindi siya sanay sa asta ni Chaos. Ang lakas ng pintig ng puso niya na para bang nakikipagkarerahan. Gusto ko ng tubig. Biglang namaos ang boses niya. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ng ina at ang ngisi nito nakakaloko. Alright, sit down and wait for me here. Kukuha lang ako ng tubig. Inalalayan pa siya ni Chaos sa pag-upo na para bang baldado siya. Kinurot siya ng ina sa singit pag alis ni Chaos sa kanilang harapan. Ngumiwi siya sa sakit. Ikaw ha, malandi ka. Sa harap ko pa talaga. Mama naman eh, ang sakit kaya nun. Magagalit ang apo niyo. Simangot niyang turan. Inirapan siya ng ina. Asos, wala yung sakit na yan sa pumasok sa kuweba mo kagabi. Hindi siya nakalaban sa panunod yun ng ina nang lumabas si Chaos sa kusina. Here's your water, mommy. Kinagat niya ang loob ng pang-ibabang labi upang pigilan ang sariling ngumuti. Ewan, kinikilig siya. At sa pagtawag nito ng mommy sa kanya ay parang lalo siyang na-excite na isilang ang baby nila at sabay nilang alagaan. Salamat. Agad siyang uminom ng tubig upang itago ang pamumula ng pisngi. Sa mga sumunod na araw at linggo ay mas lalong naging sweet si Chaos sa kanya. Sinasamahan rin siya nito sa kanyang prenatal check-up. Maikling panahon pa lamang silang nagkakakilala at nagkakasama ni Chaos
Pero palagay niya, unti-unti na siyang nahuhulog dito. Parang babaeng-babae siya sa piling nito at trato. Nang maramdaman niya ang tinatawag na pag-ibig ay bahagya muna siyang lumayo kay Chaos para makapag-isip ng tama. Natakot rin siya dahil yun ang unang beses niyang mahulog sa lalaki. Buong buhay niya lumaki siya na pusong lalaki at babae ang nililigawan. Until she found out that she really likes Chaos. Kaya hinayaan na lamang niya ang sarili na pagbigyan ng nararamdaman. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang yayain siya ni Chaos na lumabas. Binilhan pa siya nito ng magandang maternity dress na bumagay sa kanya. Para na naman siyang babaeng-babae sa ayos niya. Kinuha ni Chaos ang kanyang kamay at ipinagsalikop ang kanilang mga daliri. Tapos hinalikan ang likod ng kanyang palad. Ang isang kamay nito ay nasa manibela. Hindi siya sinagot ni Chaos kaya nag-isang linya ang kilay niya. Kanina pa siya naiirita dito. Tanong siya ng tanong tapos hindi siya sinasagot. Kanina pa rin mainit ang ulo niya. Birthday niya ngayon tapos wala man lang siyang nakuhang pagbati sa ina at sa dalawang gago niyang kaibigan. Nanibago siya dahil noon naman kapag birthday niya ay pupunta agad sa bahay nila sina Dodong at babatiin siya. Tapos aayain siyang mag-inom. Ngayon, wala. Mukhang nakalimutan na yata ng lahat ang birthday niya. Nabuntis lang siya. Ang ina naman niya ay nagpaalam kanina dahil may lakad raw ito. Huminto ang sasakyan sa madilim na parte ng kalsada. Isa-salvage mo ba ako dito, Chaos? Wala sa sariling tanong niya. Masyadong tahimik ang lugar at walang katao-tao. Mahinang natawa si Chaos sa tanong niya at umiling. Hinugot nito ang pulang tela sa bulsa. Pwede ko bang takpan ng mga mata mo, Mommy? Paalam nito. Marahas siyang umiling. Hindi pwede. Baka itulak mo ako sa sasakyan at iwan. Hindi pa naman ako pamilyar sa daang to. Malalim siyang tinitigan ni Chaos sa mata. Do you trust me? Lumunok siya. Hindi agad siya nakasagot. May tiwala naman siya dito pero mas nanaig ang takot niya na baka iwan siya ni Chaos. Hey, I promise I won't leave you here. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yan mangyayari, okay? Trust me in this one. Huminga si Astrid ng malalim at tumango. Tinakpan ni Chaos ang mata niya saka nagpatuloy sa pagmamaneho. Lumipas ang ilang minuto. Huminto na naman ng sasakyan. We're here. Pinagbuksan siya ni Chaos ng pinto at inalalayan sa paglalakad. Sasapakin talaga kita kapag may ginawa kang kagaguhan, Chaos. Banta niya. Biglang huminto si Chaos kaya napahinto rin siya. Tinanggal nito ang kamay sa pagkakahawak na ikinataranta niya. Hoy, wag mo kong iiwan dito. Hayop ka. Gagantihan talaga kita. Kinakabahan niyang bulalas at nangangapa sa hangin. Chaos, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nang wala siyang makuhang sagot ay dali-dali niyang tinanggal ang piring niya. Happy birthday! Napasinghap siya sa gulat nang may pumutok na konfeti kasabay ng malakas na pagbati ng mga taong mahalaga sa kanya. Malawak ang ngiti ng ina ni Astrid, pati na ang dalawa niyang kaibigan. Mabilis na nanubig ang mata ng buntis dahil sa saya. Akala niya nakalimutan na ng mga ito ang kaarawan niya. Yun pala, may sorpresang hinanda ang mga to para sa kanya. Nasa mamahaling resto sila at tangi sila at ang ilang waitress at waiter lamang ang naroon. Merong dalawang matandang pamilyar sa kanya. Namilig ang mata niya at napatingin kay Chaos. Nagtatanong ang mga mata niya itong tiningnan. Ngumiti lang ito sa kanya habang bitbit ang cake. Happy birthday, Mommy! Bati nito sa kanya at sinindihan ng kandila ng cake. Salamat, Chaos. Akala ko nakalimutan na ninyo ang birthday ko. May pagganito pala kayo. Siyempre naman, anak. Hindi namin makakalimutan ang birthday mo. Sakto na nagplano si Chaos na sorpresahin ka. Make a wish, Mommy Preggy. Wika ni Chaos. Pinunasan niya ang luha niya at ipinikit ang mata. Taimtim siyang nagdasal at pagkatapos ay hinipan ng kandila. They settled down in a round table na puno ng pagkain. Katabi ni Astrid ang ina sa kaliwa at sa kanan naman ay si Chaos. Katabi ni Chaos si Dodong at katabi naman ni Dodong si Paeng. Kaharap nila ang magulang ni Chaos na parehong may kislap ang mga matang nakatingin sa kanya. Nag-iwas si Astrid ng tingin sa mag-asawang bilyonaryo ng bansa. Nahihiya kasi siya. Sobrang yaman ng mga ito tapos sila ay ordinaryong tao lang. Hanggang sa nagsimula na silang kumain habang nag-uusap. You know what? I'm so happy when my son told us na magkakaroon na siya ng anak. That was a sudden confession. Akala namin nagbibiro lang siya.
But when he showed us your photos, nawala ang agam-agam namin ng asawa ko, Iha. Thank you so much for giving us a grandchild. Malambot ang tingin ni Mrs. Aboitiz sa kanya. Matagal ko nang hiniling na sana magtinunay itong anak namin at makahanap ng babaeng mamahalin. Now we're glad that he found you, Iha. Dugtong pa ng sopistikadang ginang. Nangamatis ang mukha niya sa hiya. Hindi naman kasi siya mahal ni Keyos. Siya lang naman tong may gusto dito. At hindi niya yun aaminin sa lalaki. Bahagyang nanikip ang dibdib niya. Nilunok niya ang bara sa lalamunan at alanganing ngumiti sa ginang. May nagsidating ang kalalakihan na may dalang violin, cello at harp. Nagpatugtog ang mga ito ng mabagal at malamyos na musika. Tumayo si Keyos kaya napatingin si Astrid dito. Nilahad dito sa kanyang kamay nito. Can I dance with you? Umawang ang labi niya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi saka tinanggap ang nakalahad nitong kamay. Dinala siya ni Keyos sa gitna at marahang isinayaw. Sumasabay sila sa malamyos na musika. Pulang-pula ang pisngi ni Astrid sa hiya. Hindi siya sanay. Ramdam niya ang mata ng lahat na nakatutok sa kanila. You're beautiful. Mas lalong nag-init ang pisngi ni Astrid sa komento ni Keyos. Salamat. Nahihiya niyang sagot. Humugot ng malalim na hininga si Keyos. Astrid, I acknowledge our beginning wasn't ideal, and I want to make our messy start to turn into something beautiful. Naguluhan siya. Ha? Anong ibig mo sabihin, Keyos? Astrid, can we start fresh? May I court you? Bigla siyang nahinto sa pagsayaw. Hinanap niya sa mga mata ni Keyos ang pagbibiro. Ngunit wala siyang nakita doon, kundi kasiguraduhan at sinseridad. Lumunok si Astrid. Sigurado ka? Tomboy ako tapos magkalayong estado natin sa buhay. Malakas ang pintig ng puso niya at merong paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. I've never been this serious before, but I am now. At alam ko sa puso ko na gusto kita at mahal kita. Alam ko rin na babae ka. Kung tomboy ka pa rin, pakikiligin kita araw-araw para mas ma-feel mo na bagay tayo. And I don't care kahit hindi tayo pareho ng estado sa buhay. I can provide, sweetheart. I will work hard for us and our baby. Dahil gusto rin naman niya si Keyos, binayagan niya itong manligaw sa kanya. Natapos ang kaarawan niya na masaya at memorable. Sa mga sumunod na mga buwan ay walang mapaglagyan ng saya ni Astrid. Keyos was doing his effort sa panliligaw sa kanya. Kung tutuusin ay parang hindi na nga nito kailangan manligaw. Pero dahil gusto niyang maranasang maligawan ay pinatagal pa niya ang pagsagot dito. Hanggang sa dumating ang kabuanan niya, halos maihi si Keyos sa takot at pagkataranta. Hinayaan nito ng doktor na samahan siya sa panganganak. Kay Keyos siya kumuha ng lakas hanggang sa nailabas niya ng safe ang baby. They were happy nang malamang babae ang anak nila. Hindi kasi nila inalam ang gender ng baby para surprise. They named their baby Shara Alexandra Aboitiz. Napagdesisyonan niya ring sagutin na si Keyos. When she said her yes ay abot langit ang saya ni Keyos. Napaiyak pa nga ito sa tuwa. After 2 days of staying at the hospital, pinayagan na rin silang umuwi. Keyos is the one who takes care of their baby habang binabawi niya pa ang lakas niya. Sa bahay na rin ni Keyos siya tumira. Masikip kasi sa bahay nila at kailangan ni baby ng safe environment. Masyadong maraming lamok at alikabok ang bahay nila at hindi yun safe kay baby. Dumadalaw-dalaw na lang sa kanila ang mama niya dahil hindi pa ito makapagdesisyon kung sa kanila titira. Sobrang nagpapasalamat si Astrid kay Keyos sa ginagawa nitong pag-aalaga sa kanya at sa anak nila. Halos wala na itong tulog dahil kay baby. Nagigising kasi ito sa hating gabi at umiiyak. Nang mag 1-month-old ang baby nila ay hindi niya inasahan ang biglaang pag-propose ni Keyos. She cried so hard while nodding and shouting her yes. 2 months lang ang preparation ng kasal at ikinasal na agad sila. Nagpalitan sila ng vow sa harap ng altar at lahat ng saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Astrid, from the moment my eyes laid on you in that bar, you instantly caught my interest. Ikaw lang ang tanging naiiba sa lahat ng mga babae doon. I can't help but to secretly stare at you in amazement. I vow to love and protect you without condition. I promise to support your dreams, laugh with you, and build a life filled of love and to cherish you. Till death do us part. Marahang pinunasan ni Keyos ang luha niya. Malalim siyang lumunok sa kanig salita.
Chaos, buong buhay ko babae ang ginusto ko. At alam mo yan, nung nabuntis ako, sobrang natakot ako. Hindi ko alam kung paano maging ina, lalo pat hindi ko kilala ang nakabuntis sa akin. Pero dahil nandyan si mama sa tabi ko, tinatagan ko ang loob ko at pinilit kong maging matapang. Hanggang sa dumating ka, at nagpakilalang ama ng pinagbubuntis ko. Sa totoo lang, sumaya ako nang malabang ikaw ang ama ng magiging anak ko. Hindi man kita lubusang kilala, pero nagtiwala agad ako sa'yo. Hanggang sa hindi ko inasahang mapaibig mo ako. Nangangako akong mamahalin ka sa hirap at ginhawa. Salamat sa pagtanggap mo sa akin at sa pagtuwid mo sa puso ko na noon ay pusong lalaki. Pero dahil sa'yo, biglang lumambot at nagbalik pusong babae. After their wedding ay nagsiuwian ng mga bisita. Ang anak nila ay nasa magulang ni Chaos at hinayaan silang dalawang i-enjoy ang kanilang honeymoon. I love you so much, my wife. My Mrs. Aboitis. Chaos whispered those words sincerely and let their body reunited. I love you too. If afterlife is real, she wishes to be with Chaos again. Naging masaya ang pagsasama nila kasama ang anak nila. Tuluyan ang kinalimutan ni Astrid ang pagiging tomboy. Pero nagpapasalamat din siya dahil kung hindi siguro siya naging tomboy noon at palainom ng alak, hindi sila magkakakilala ni Chaos. Sino ba naman ang mag-aakala na kahit titibo-tibo siya, meron pa rin pala siyang mabibihag na mayaman, mabait at gwapong mister. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.